ngayon. Ngayon, natanggal pa ata sa Quadcom, ano? Natanggal siya sa komite. Benny, Nelson, kayo? Well, of course, tayo personally, naimbitahan tayo dyan at nakita rin natin kung ano yung dinanas personally ng inyong lingkod. Well, gaya na rin ng tanong, narespeto ba tayo? I can say that majority naman, no? Rumespeto sa atin na naniniwala doon sa sinasabi natin. But of course, merong iilan na hindi tayo kilala rin at hindi, kumbaga, walang pananaw sa ating kredibilidad, piniling tayo'y lapastanganin o bastusin, no? But with that, ngiti lang ang may gaganti natin, eh. Oo nga. Di ba? Ngiti lang ang may gaganti natin dahil hindi mo maaaring tumbasan ng pagkakamali ang isang pagkakamali. Alam niyo po, meron lang akong gusto i-share na talagang saloobin ko dyan sa mga hearing, ano? Sa korte po kasi, di ba dumadaan muna sa piskalya to determine probable cause, di ba? Yeah. Napaka-basic niyan, ano? Kasi pag humarap ka na sa korte, ang dami nang mawawala sa'yo, oras, pera, may kahihiyan sa komunidad. Tama. Private pa yan, yung hearing na yan. It's in open court pero hindi televised. Pero may magdidetermina muna ng probable cause bago ka ilagay, i-expose sa rigors of a hearing, di ba? Court. Pero ito, nasaan yung determination ng probable cause? Tapos, ihaharap ka sa taong bayan sa isang very public hearing, immediately offended na yung rights mo. Immediately, magiging meme ka na yan. Masisigaw-sigawan ka na, hindi ka makasagot. Napakasakit po makita, eh. So I think there should be a determination muna. Any reasonable basis bago ka muna iharap doon. Tama. Well, sa akin, no, ang masasabi ko naman dito, kaya naman natin tanggapin yung mga ibinabato nilang akusasyon. Okay lang. Although hearsay, di ba? Pero paano kaya tatanggapin ng pamilya ko yun? Ayun lang. Paano kaya tatanggapin ng mga kasama ko rito sa saganang mamayan yung mga balitang yan na hindi naman totoo? Di ba? Nakita naman natin hearsay, nagagamit patuloy ng mga taong mga makikitid ang pag-iisip against us, wherein alam naman natin na bilang taong gobyerno noon na inaipaglaban natin yung karapatan ng ating mamayan and of course yung ating kalikasan nung tayo po nasa DNR. So dito po meron tayong mga naapakang paa ng mga taong lumalapastangan sa ating lipunan. Tapos ngayon tayo ngayon ang nagiging masama at itong mga naapakan nating masasamang tao ay nagkakaroon pa ng armas para sirain tayo. Yun yung nasasabi ko lang dito na malinaw naman simula nung umpisa hanggang ngayong panahong ito, hearsay yung nabanggit yung pangalan ko. Yung ganun po ba, attorney, sa tingin nyo, dapat lang natawagin ako roon at iharap ako sa madlang people para lang masabi na nabanggit ako. Nabanggit ang pangalan niya, kasi para sa akin, nandiyan naman ang ombudsman. Nandiyan naman ang mga regular courts. Bakit hindi doon? No, at least dumadaan sa determination of probable cause. Napaka-importante po kasi noon. Parang yun yung switch, kung you deserve ba na ikaw ay litisin man lang. Yung nangyayari dito na sabi nila, inquiry in aid of legislation, pero paglilitis na Kasi yun daw po, Atty. Jimmy, kaya Benny, kaya Nelson, ang mukha daw po ng Quadcom ay parang dalawa na, in aid of legislation at saka meron silang kapangyarihan na yung may kinalain nga, yung aspeto ng paglilitis. Kaya parang sabi nila, hindi, trabaho din naman namin ito bagamat hindi niya kami mga abogado, may karapatan kaming dinggin at bilang representante, marinig din ng mga kababayan natin ang mga paratang at masagot, ano ba talaga ang totoo sa bagay na ito? Opo, sana walang magalit, ha. Pero ang sa akin po ito, ha, laharap kayo sa korte, halimbawa sa regular courts. Ang mga judge dyan, 15 years at least nag-practice ng law bago ma-appoint ng judge, no? Tapos yung mga lawyer nyo ang tatagal nag-aral. Ingat na ingat sila sa balancing of interest, no? Pagdating po sa Kongreso, hindi ko po sinasabing bobo lahat yan. Wala akong ganong opinion. Pero sa totoo, hindi mo alam walang kwalifikasyon except na boto ka. So okay, your job is to pass laws. Magpasa kayo dyan ng mga batas. Pero pagdating sa paglilitis, hindi ba dapat may konting requirement o background man lang sa paglilitis para to ensure that the rights of the persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected? Hindi pa pwede i-google yan, Atty. Jimmy?
Alam ko yan, tinutukoy ninyo. Yun nga ang problema eh. Tayo po ay nasa isang henerasyon na kala natin yung quick information is reliable information. Eh ang problema po, ang tagal po nagsanay ng mga abogado. Kahit ako ngayon, hindi naman ako pwede maging judge. Abogado na ako ngayon, hindi pa ako pwede maging judge. Ay, opo. Pero pagdating sa porke ikaw binoto, pwede na. Yun po, kawawa po talaga mga tao. Kahit kalaban ko yan sa politika, ayokong mangyari yan sa kahit kanino man. Yun daw po bang mga pag-amin ng dating Pangulo sa Senado at maging sa Quadcom ay pwede bang gamitin yan na siya ay makasuhan na po sa regular court ng Pilipinas at maging sa ICC? Alam niyo po, dalawa kasing aspeto ng evidence, no? Yung admissibility tsaka yung weight. Huwag na lang natin pag-usapan yung admissibility kasi mahabang pagtatalo eh. Doon tayo sa weight. Doon sa narinig ko, meron bang weight? Ulit-ulit, may bigat ba? Ulit-ulit namang sinabi ng Pangulo na sinabi niya lang sa pulis na gawin niyo yung tama, ulit-ulit. No? Disregard the hyperbolis dahil alam na naman natin yung presidente, di ba? So, para sa akin, hindi. Walang bigat. At kung admissible, I am of the opinion na hindi. Hindi. Kasi, nasaan yung proseso? Yung represented ba siya ng properly? Yung lahat ng gano'n, So, palagay ko, hindi. Unless isulat niya. Isulat tsaka pipirmahan. Kaya pala yun ang sabi. Yun pala sinabi ng isang abogado rin doon sa Senado. Pero yung kasi yun daw may minute yun eh. At saka under oath, sabi ng Pangulo, I will take all moral and legal responsibility sa war on drugs. Ay, totoo din naman ginagawa niya yun. He is taking responsibility. Malinaw naman. Moral and legal. Moral and legal. Pero hindi naman niya sinabi yung illegal. Niya. Kasi syempre, galit din naman siya sa scalawag na polis. Diba? Ang question naman from the get-go, mulat sa pool, ang tinatanong lang naman natin is kung state-sanctioned yung ginawang mga katiwalian or are these regular na mga katiwalian ng mga kapulisan. Pero kung hindi natin siya pwedeng idemanda, pwede bang ang dating Pangulo na kasi di ba sabi nila kung sumusobra na pala sa kapangyarihan itong Quadcom na ito at wala kasing nagtatanong sa korte, baka pwede naman pangunahan na ng Pangulong Digong na sabing ipahinto nyo na yan, nagmamalabis na kayo sa inyong kapangyarihan. Well, if you follow kung susundin po natin ang konstitusyon, pwede. Kasi kahit ano pong grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, ay pwede namang ihain sa korte. Pero ako, ewan ko kung gagawin niya ng Pangulo, no? Pero pwede. Bakit hindi? Mukha naman talagang may grave abuse eh. Ayun. Kahit sa atang simpleng taxpayer, pwedeng gawin yun. Kasi sa tingin niya ay... if it's a waste of taxpayers man, hindi taxpayers. But ang tanong dyan, saan mo naman isasalang? Regular courts. Regular courts. Of course. Regular courts. Alam naman natin, di ba, na ito yung admin eh. Kaya, hindi ba helpless yung mga taong naaabuso na sinasabi natin? Ako naman po, as an officer of the court, gusto ko naman pong maniwala na gumagana ang korte natin, ang ating judicial system. Kaya nga natin hindi dapat pinapapasok ang ICC. Kasi gumagana naman yung korte. Alam mo, the question lagi is, meron bang mga scalawag? Whether judges o police o kung ano man, syempre meron. Saan ba wala? Diba? Ang tanong is it the defining characteristic of the system? Sobrang prevalent ba? Parang hindi naman. Kasi di ba sa police nga, meron tayong ninja cops, meron sa mga hukom, meron tayong hoodlum in robes, di ba? Meron tayong tinatawag na bad egg talaga. Pero kung gumagana ba ang korte, gumagana naman. So file in the regular courts. Pag he doesn't get the justice he feels he deserves, i-appeal yung pataas. Sa tingin mo, attorney, ano ang ending nitong Quadcom hearing? Wala. Yun ang tingin ko. Kaya nga tingin ko it's a waste of taxpayers' money. Tingin ko wala. I think hindi naman sila talaga naghahabol ng hatol. Palagay ko sa puso nila, alam nila na hindi to aabot talaga sa korte. Tingin ko ito ay pambabakbak. Honest alam ko po marami tayong iba-ibang mga paniniwala. Pero ang sa akin, kaya ako kinagagalit na to. Kasi yung peace of mind ng bawat tao
ng taong bayan, sirang-sira na. Oho. Nag-aaway-away na naman tayo. Buti nga dati, pinag-aawayan natin yung termino ng presidente, Duterte. Tapos na, siya pa rin pinag-aawayan natin. Grabe. No? So, sa akin, move on na tayo. So ang tingin mo dito, attorney, ito ay parang trial by publicity. Oh, it's obviously. Ang motive nito ay Sirain ng politika. partikular na tao. Politika. Alam nyo, ang hirap naman itanggi na political yan. Na, I think... Ang hirap tingnan kung anong motibo iba. Oo, kasi any reasonable mind will see. Political po yan. Ngayon, meron bang ibang aspeto? Siguro naman. I think may ibang congressman dyan na naghahanap talaga ng sagot. Pero they are in the wrong forum. Sila po ay nasa maling forum. Pumunta po sila sa korte, pwede rin naman i-publicize yun. Pero doon sa punto ng in aid of legislation, ginagawa nila ito para mag-akda ng mga batas. Meron na naman daw po mga batas na nagawa sila at mukhang nagiging bunga naman daw po ng Quadcom hearing na ito, Attorney Jimmy. Well, of course, ang dali mag-justify. Okay. Pero you know, the law is, ang law ay laging sa intent tumitingin. Totoo bang yun ang intent nila? Diba, kahit naman sa murder, titingnan mo, intention niya bang patayin yung tao o aksidente lang ba? Ito, intention ba talaga nila isulat yung batas? Kaya nga merong difference yung homicide tsaka yung murder. Kung correct. nasaan yung intent. Correct. So ito rin, ay gusto ko ibalik yan sa ating mambabatas. Totoo po bang intent nila ay yung to create legislation? O political ba yan? Ako po ay malayang Pilipino at ang aking opinion ay political yan. Doon sa punto ng mukhang hinihikayat na willing na ang dating Pangulo na papasukin ng ICC sa Pilipinas Diba? At magpapaimbestiga na raw po siya. Ano ang tingin niyo doon? Alam mo, hindi yung tingin ko doon sa mga sinabi niya. Kasi ginambol-jambol niya, medyo, as usual, yung kanyang mga chess moves, Pero ako, sa palagay ko, doon tayo sa batas. Wala namang bawal na mag-imbestiga yung ICC. Okay. Iba naman yung investigation sa cooperation. No? Kung gusto nilang mag-imbestiga kayo. Pero to actually obtain documents or submit ourselves. O tayo magsasubmit. Iba. Teka. Kasi marami tayong issues tungkol sa Rome Statute na kailangan pag-usapan. Jurisdiction, complementarity, kung ano ibig sabihin ng cooperation versus continued consideration. Kaiba yun. So, palagay ko walang jurisdiction. Yun ang punot dulo niyan. Pero kung halimbawa, kasi sabi nila ngayon, online na naman, di ba, Nelson? Kaya, Benny, yung naging pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom, baka hindi pa pwedeng i-extract na lang natin doon at gawa na lang. Yun na ang ebidensya, isumitin natin sa ICC. Kahit po ang ICC, kung basahin niyo yung Rome Statute, una wala akong jurisdiction na nakikita. And marami akong kasama dyan sa pag-iisip na ganyan. Pero even the Rome Statute, assuming there's jurisdiction, may mga rules of admissibility. Nandun sa Rome Statute, no? At titingnan natin kung admissible nga ba yung mga sinabi niya. Was it said in the right conditions? Binigyan ba siya ng pagkakataon talaga na buuin yung kanyang salaysay? Ilang beses napuputol pag hindi na panig dun sa... Di ba nakailang suspension ba? Opo. Tuwing nagkakainitan, suspend. So I don't think there was any completed statement. So paano mo i-admit yung incomplete statements? Yun naman ang akin. So, ino-observe din nila yung admissibility rule ng evidence. For example, kung transcript yan, dapat yan ay authenticated. Hindi basta-basta kinopya lang kung saan-saan. Opo, tsaka kung paano na-obtain yung pag-amin information na yun. Was it under duress? Was it properly represented? May due process ba? Alam mo, yan ang problema. Yung korte natin, ilang dekada na yan nag-ooperate, nag-aayos sila ng rules of court to ensure the preservation of rights. Tapos itong ganitong pagdinig sa Kongreso, walang ganoon. Ay, nako. Mukhang alam ko, Attorney Jimmy, may mga schedule pa kayo na naharang namin kayo. Pero ang balita ko ay meron kayong mga activity
anong tawag ito, parang bilang singer, ano, at mukhang ang kikitain nito ay itutulong niyo po sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Paki-expand niyo nga po ito, Attorney Jimmy. Hindi, kami lang po talaga. Hindi po political to. Ito po honest hindi po talaga political to. Matagal na naman akong singer. At ang silbi ko sa buhay na to ay fundraiser talaga. Ang nanay ko tawag dyan, almoner. No? Ako yung taga-limos para sa nangangailangan. Okay. Di ba lahat naman tayo may kasabihan na sana ako na lang yung tumulong kaysa ako pa yung mangailangan ng tulong. Tama. So that's what we do. Nagpa-fundraiser kami, concert. Nagkataon lang po na yung OVP ang bukas sa aming tulong. Aha, okay. Kaya kami nakipag-ugnayan. Pero it's not exclusive to the OVP. Kahit sino po ang humingi ng tulong namin, aawitan po namin kayo dahil yan lang po ang malaki-laking maitutulong ng aming komunidad bilang mga musician. Ayun. So may mga schedule. Ang dami nanonood ngayon sa atin sa Facebook Bigay at saka niyo sa sa YouTube. Ano, ha? Saan ba nila pwedeng malaman yung mga schedules nyo, Attorney Jimmy? Alam nyo, para simple, puntahan nyo na lang po ako sa jimmybondoc.com. Tapos na po, tsaka lahat ng aking mga social media accounts. jimmybondoc.com. Opo. Tsaka yung Attorney Jimmy Bondoc Official. Lahat yan, Instagram, Facebook, Opo. at ATTY Jimmy Bondoc Official. Kasi po, nandun na po ang laban ngayon, hindi po ba? Kaya doon na lang po tayo sa Socpen, magkita-kita, libre po doon eh. Ayun. Para makasuporta rin kami ron sa proyekto mo. Thank you po. Maraming salamat. We need support. Kami po yung mga almoner Dahil alam mo, sa totoo lang, napakaraming gustong tumulong. Hindi lang alam saan padadaanin. Dahil mahirap ngayon yung tulong. Pagdaan nakita mo nga yung laki ng pondo ngayon May dinaanan bilyon-bilyon. Pero kita mo yung mga nasalanta, mukhang hindi yata nararamdaman. Ay, ako po, ang pangarap ko lang dumating yung araw na hindi na kailangan ng mga fundraiser na katulad ko. Darating yan. Ayun. So, Attorney Jimmy, sabi ko nga, samantala natin, ang dami nanonood sa ating ngayon sa online. Anong gusto mong mensahe para sa ating mga kababayan? Ang mensahe ko lang po, magmahalan po talaga tayo. Alam ko, naririnig nyo lagi yan. Pero wag po nating hayaan ang politika ay pasukin ng ating mga personal na relasyon. Ang politika po, it talks about the future. Puro future yan. Puro future. Pero yung ngayon po, ang importante, yung mga kasama natin sa buhay. Kaya magmahalan po tayo at wag na tayo mag-away sa politika. Hindi ba kayo tutugtog ngayon? Wala kayong ano? Actually, meron akong fundraiser mamayang gabi sa Aromata para naman po sa cancer patient. Ayun. Akala ko sa programa may tutugtog.